إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب سواه ولا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، يجري حديث في بعض مجالس الناس عن الفوز وعن الفائزين وعن أسباب الفوز وعن من فاز ومن هم الفائزون. كلمة تتردد في بعض المجالس وينحصر الفهم عن الفوز وعن معانيه لدى بعض الأفهام في متع زائلة وأمور فانية. فهناك حديث عن فوز في مسابقات تجارية، وعن فوز في مباريات رياضية، وعن فوز في تعاملات محرمة كالقمار والميسر. وهكذا تتنوع الأحاديث الأحاديث عن الفوز وعن ماهيته وحقيقته وعن مجالاته وعن أسبابه. ويغيب عباد الله عن أذهان كثير من الناس الفوز العظيم عند لقاء رب العالمين، الفوز برضا الله والنجاة من عذابه والفوز بجنته. يغيب هذا المعنى عباد الله عن كثير من الأذهان في انهماك في متع الدنيا وملذاتها وشهواتها. والواجب عباد الله على كل مسلم أن يكون دائما متذكرا الفوز الأكبر والفوز العظيم والفوز المبين عندما يلقى الله تبارك وتعالى، وألا يغيره هذه الحياة عن الفوز الحقيقي والنعيم الأبدي والنعيم المقيم يوم لقاء الله تعالى. O mga mananampalataya, mga alipin ng Allah, matakot kayo sa Allah Ta'ala, sapagkat ang sino mang may takot sa Allah ay pinaprotektahan siya, pinapatnubayan sa pinakamabuting bagay ng kanyang relihiyon at makamundong buhay. Mga alipin ng Allah, mayroong mga usapin o usap-usapan sa ilang mga pagtitipon ng mga tao patungkol sa pagkapanalo, tungkol sa mga nanalo, tungkol sa mga dahilan ng kanilang pagkapanalo, at tungkol sa sino mang o kung papaano silang nagwagi o papaano sila nanalo. Ito ay isang salita na paulit-ulit na sinasabi o sinasambit sa anumang pagtitipon. Ang pagkaunawa sa pagkapanalo at ang mga kahulugan nito sa iilang mga tao
ay limitado ho lamang sa panandaliang kasiyahan at panandaliang bagay. May usapan tungkol sa pagkapanalo hinggil sa mga komersyal na kompetisyon, tungkol sa pagkapanalo laban sa mga palakasan, tungkol sa pagkapanalo sa mga ipinagbabawal na transaksyon tulad ng pagsusugal. Mayroong iba't ibang mga hadith tungkol sa pagkapanalo, tungkol sa kalikasan at katotohanan nito, at tungkol sa mga lugar nito. Nakakalungkot lang, mayroong mga alipin ng Allah na nakaligtaan nila ang tungkol sa tunay na dakilang tagumpay o pagkapanalo. Ito ay ang makaharap sa kabilang buhay ang Panginoon ng sanlibutan. Ang pagkapanalo sa kasiyahan ng Allah, pagiging ligtas mula sa kanyang kapurusahan sa impyerno, at ang pagtatagumpay ng kanyang paraiso. Mga alipin ng Allah, maraming mga isipan na abala. Abala sila sa kasiyahan, abala sa paligsahan, at hangaring makamundo. Kaya't obligado sa atin mga alipin ng Allah, bawat isa sa atin bilang mga Muslim, na laging alalahanin ang pinakamalaking tagumpay at ang malinaw, at ito yung tunay na tagumpay. Ito ho yung kapag nakilala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag ho tayong malinlang sa mundong ito upang matakpan o malimutan natin ang tunay na tagumpay na walang hanggang kaligayahan na makita ang Allah subhanahu wa ta'ala sa muling pagkabuhay. Wata'ammal ma'i ayyuhal mu'min fi hadhihi al-waqfa mutadhakkiran wa mutafakkira fi al-fawz al-'azim wa haqiqatihi. Yaqulu Allah azza wa jalla: kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ha huna ibadallah maqamul faizin ar-rabihin alladhina yamunnu Allahu 'alayhim bil fawzil haqiqi al-akbar al-azim. Ating pagnilalayan o mga mananampalataya sa mga sandaling ito, alalahanin at pag-iisipan ho natin ang dakilang tagumpay at yaong katotohanan nito. Sabi ng Allah Ta'ala, ang bawat may buhay ay matitikman ang kamatayan. Sa pamamagitan nito, babalik ang mga nilikha sa Allah na kanilang Panginoon na tagapaglikha upang sila ay hatulan at walang pag-aalinlangan. Makakamtan nyo ang kabayaran ng inyong mga gawain ng buo at walang kakulangan sa araw na muling pagkabuhay. Sa makatuwid, sino man ang pinarangalan ng Allah na siya ay maligtas sa impyerno at pinapapasok siya sa paraiso, katiyakan nakamtan niya ang sukdulang tagumpay na kanyang hinahangad, dahil ang buhay na makamundo ay isa lamang mapanlinlang na kaligayahan na mayroong hangganan. Kung gayon ay huwag kayong magpaninlang. Dito mga alipin ng Allah, ang lugar na matatagpuan daw natin ang tagumpay, ang mga nagwagi na ipinagkaloob sa kanila ng Allah Ta'ala yaong tunay at pinakadakilang tagumpay. Innal fawza ibadallah najatun min marhub wa tahsilun limarghub wa hadhani yajtami'ani lilmu'minina ahli jannah yunajjihimullahu tabaraka wa ta'ala minan nar wa yamunnu alaihim bil fawzi bidukhulil jannah wa hadha huwa haqiqatul fawz
huwa haqiqatul fawz. Ibadallah, najatun min marhub wa tahsilun limarhub. Wa ayy marhubin a'zam minan nar. Wa ayy marhubin fihi a'zamu minal jannah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Hadha huwa maidanul fawz haqqan wa sidqa. Najatun min narillahi wa 'adzabihi wa fawzun bi jannatihi wa na'imihi. Katotohanan, ang tagumpay, mga alipin ng Allah, ay kaligtasan mula sa kung ano ang kinatatakutan at pagkamit sa kung ano ang kanyang ninanais. Ang dalawang ito ay pinagsama. Ino-combine ito para sa mga mananampalataya na mga taong paraiso. Ang Allah Ta'ala ay ililigtas sila. Magliligtas sa kanila sa kaparusahan sa impyerno at ipagkakaloob sa kanila ang tagumpay na siyang pagpasok sa paraiso. Ito ang katotohanan na tagumpay, mga alipin ng Allah. Kaligtasan mula sa kung ano ang ating kinatatakutan at pagkamit sa kung ano ang ating ninanais. At ano pa kaya ang kinatatakutan kundi ang impyerno? At ano nga rin kaya ang pinakaasam-asam ng bawat isa sa atin kundi ang paraiso. Kaya't sino man ang mailigtas sa impyerno ay makakapasok sa paraiso na siyang nagkamit ng tagumpay. Ito ang larangan ng tunay na at makatotohanan na tagumpay. Ang kaligtasan mula sa apoy ng impyerno at kapurusahan ng Allah at tagumpay ng kanyang paraiso at kaligayahan. Walihada, ibadallah, yanbaghi likulli wahidin minna an yatadhakkara hadha al-mawqif. An yatadhakkara hadha al-mawqif al-'azim wa kulluna sa'irun ilayhi. Jaa fi sahih Muslim, waqif muta'ammilan ra'aka Allah. Min hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala thumma yadribu al-jisr ala jahannam. Qulna wa mal jisru ya Rasulullah? Bi abina wa anta wa ummina. Qala dahnun mazallatun lahu kalalib wa khatatifu wa hasakah takunu binajdin aqima wa takunu fi najdin aqifa yuqalu laha as-sa'dan fayamurru al-mu'minun kalamhil baraq wa kat-taraf wa kar-rih wa kat-tayr wa kal-ajwadil khayl war-raqib fanajin musallamun wa makhsurun wa makhdushun mursalun wa makdushun fi nari jahannam. Mga alipin ng Allah, dapat tandaan ng bawat isa sa atin ang dakilang sitwasyon na ito, na bawat isa sa atin o lahat tayo ay patungo dito. Sa Sahih Muslim, pag-iisipan ho natin na way protektahan o pangalagaan kayo ng Allah Ta'ala. Mula sa hadith ni Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, tunay na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, pagkatapos ay naglagay ang Allah Ta'ala ng tulay sa ibabaw ng impyerno. Ibig sabihin sa araw na muling pagkabuhay. Sabi namin, o sugo ng Allah, ano ang tulay? Siya ay sumagot, isang madulas na dalisdis na kung saan may mga kawit at mga tinik. Tulad ng isang pako, ang mga mananampalataya ay dadaan sa sirat na ito tulad ng isang kisap mata, tulad ng isang kidlat, tulad ng hangin, tulad ng isang ibon, tulad ng mabibilis na kabayo, tulad ng mga nakasakay sa kamelyo. Maliligtas ang mga mananampalataya na mayroong o tunay na naniniwala, at nasa panambak ng impyernong apoy ang walang pananampalataya. Wata'ammal ra'aka Allah. Mururun nas ala hadha as-siratil mansub. Alamat ni Jahannam. Watahawang ra'aka Allah.
حالك وأنت على هذا الصراط الذي جاء في بعض الأحاديث أنه أدق من الشعر. تأمل وقد وضعت قدمك اليمنى عليه وبين أيديك الناس ومن خلفك ناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردش في نار جهنم فمن أي هؤلاء أنت. At pag nilinilayan po natin mga alipin ng Allah ang pagdaan ng mga tao sa sirat na ito na nakalagay sa ibabaw ng impyerno, isipin mo ang iyong sitwasyon habang ikaw ay nasa landas na ito, na nasa isa na nabanggit sa ibang mga hadith na sinasabing na mas manipis pa ito kaysa sa buok nadadaanan ito, na kung saan kung ang iyong kanang paa ay nakalagay ho dito kasama yung mga tao nasa unahan man o nasa likuran, ang isang Muslim na sumusuko sa Allah Ta'ala, siya ay maliligtas. At ang lahat na maliban sa kanila, lahat ng mga walang pananampalataya, mga mapagkunwari, sila ay masasadlak sa impyerno. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah azimil ihsan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal mu'minun ittaqullah fa inna man ittaqallaha waqah wa arsyadahu ila khairi umuri dinihi wa dunyah. Ibadallah, إذا قلت أيها المؤمن ما هي صفات هؤلاء الفائزين وما هي أعمالهم التي نالوا بها هذا الفوز العظيم، نجد الجواب في كتاب الله عز وجل، بل نجده في آية واحدة في القرآن العظيم حصرت لك أسباب الفوز والغنيمة. يقول الله تعالى في سورة النور: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إنها صفات أربعة إذا اجتمعت في العبد كان من الفائزين: طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى وتقوى الله عز وجل بالبعد عن المعاصي والآثام. فمن كان بهذا الوصف وعلى هذه الحال فإنه عباد الله يكون من الفائزين كما أخبر الله بذلك. Mga alipin ng Allah, o ikaw na alipin ng Allah, kung ikaw ay magtatanong, ano kaya ang katangian ng mga nagsipagpagwagi o nagsipagpanalo? Ano kaya ang kanilang mga gawain na bakit nila nakamit ang tunay na tagumpay na ito? Malalaman ho natin ang kasagutan sa aklat ng Allah Ta'ala na mababasa po natin ang talata na ito sa Quran na nagsasaad para sa iyo na dahilan para pagtamasa mo ng tunay na tagumpay. Ika'y sinabihan ng Allah Ta'ala sa Surat An-Nur, tayo ay sinabihan, at sino man ang sumunod sa Allah at sa kanyang sugo at pinangangambahan niya ang Allah at may takot sa kanya, magkagayon,
sila yaong magtatamo ng mga magtatamo ng tagumpay. Ito ho ay apat na katangian na kung saan kapag ito ay pinagsama ho natin sa sarili ng isang alipin, siya ay magiging kabilang sa mga nagtagumpay. Unang-una, ito ho ay ang pagsunod sa Allah Ta'ala. Pangalawa, pagsunod sa kanyang sugo. Pangatlo, pagkatakot sa Allah Ta'ala habang ginagawa ang anumang uri ng pagsamba. At yung pang-apat ay ang pagkatakot din sa Allah bilang pag-iwas sa pamamagitan ng pag-iwas sa kanyang mga sa paglabag sa kanya at sa mga gawaing kasalanan. Wasallu wa sallimu ra'akumullah ala Muhammad ibn Abdullah kama amarakum Allah bidhalika fi kitabih wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waradallahu ma'al khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Waradallahu ma'anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akraman akramin. Allahumma anti nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa ulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-iffata wal-ghina. Allahumma azzil islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanina al-mustad'afin. Allahumma ansur ikhwanina al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma kum lahum nasira wa ma'ina wa hafizan wa ayyida. Allahumma alayka bi'a'da'id din fa innahum la yujizunak. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika Allahumma min shururihim. Allahumma rzuq ikhwanina fi Palestin as-samuda wal quwwata fi wajhi at-tughyan mansurhum. Allahumma ajil mustad'afin minal mu'minin. Allahumma ansur da'fahum wa rudd ilayna al-masjid al-aqsa raddan jamila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.